Habang naghahanap ako ng campsite sa Google Map ay may nadiscover akong isang bagong tagong campsite. Isang campsite na raw ang vibes at tanging kapayapaan lang ang mararamdaman mo. Kaya naman sa episode 6 ng ating bike camping adventure ay samahan nyo akong pumadyak. Ganda dito ah. Mag-relax. Lamigin. Guys, ito na ata yung pinakamalamig na campsite na napuntahan ko. At makahuli ng kauna-unahan kong isda dito sa Caliraya Lake. Ano to? Ha? Tayo na araw? Kagamay! Ako nga pala si Moon. At ito ang kwento ng aking bike packing adventure. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Tahimik pa ang paligid pero abala na ang isip at katawan ko sa paghahanda. Halos isang oras din kasi ang ginugugol ko sa maingat na pag-aayos ng sarili at ng mga gamit na ilalagay ko sa aking bisikleta. Medyo matagal talaga ang paghahanda, pero mahalaga ang bawat detalye. Sinisigurado ko kasi na kompleto ang lahat. Dahil sa pagbibisikleta na may dalang gamit, kahit maliit na kakulangan ay pwedeng maging malaking problema, lalo na't bago pa lang tayo sa lugar na pupuntahan natin. Mula sa Kogyo hanggang sa Caliraya Lake Laguna ay halos aabuti ng 80 kilometers at halos 10 hours na biyahe gamit ang bisikleta. Mas mabilis na rin pala ang magiging biyahe natin papuntang campsite dahil yung ahon sa ruta na dadaanan natin ay hindi kagaya sa ahon nung tayo ay nag-Infanta. Kaya naman papadyak tayo ng 33 kilometers para sa una nating stopover papunta sa may Jollibee Pililya. Doon na rin pala tayo kakain ng ating almusal at para makapagpahinga na rin para sa paparating na ahon papuntang Mabitac. Tuwing bumabiyahe talaga ako dito sa parte ng Pililya ay di ko talaga maiwasang hindi kumain dito sa Jollibee na to. Kasi naman, tuwing nag-iinsayo ako dito kapag galing akong Pililya backdoor ay dito yung huling lusong kapag galing kang Marilake. Kaya perfect na perfect siya maging stopover. Pag-aahon ka naman ang papuntang Pililya, perfect na perfect din siya maging stopover. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, kakain dito at magpapahinga at paghahanda sa paparating na ahon. Tapos kung kumain ay di ko na pinatagal pa at umahon na ako ng Pililya. 9 kilometers nga pala na tuloy-tuloy na ahon ang papadyakin natin. Sa mano pa ng init ng panahon at bigat ng aking dala. Kaya samahan niyo akong umahon at lumusong papuntang Mabitac, Laguna. Dito tayo sa view deck ngayon ng paakyat ng Pililya. Kitang-kita dito yung Laguna. Tsaka yung mga windmills. Malapit na tayo. Actually, mga ilan na lang ata, mga 26 kilometers. Puro ahon kasi dito eh. Tapos yung lusong yan, Mamabitak na. Buti na lang maaga ako umalis. Time check, 9:38. Sigurado maaga tayo makakarating doon. Pahinga na tayo ng konti para makabuelo kasi mahaba ang ahon pa to. Bagal ang takbo natin. Ito pala yung POV pag papunta kang Mabitac. Ganda.
pa ang nadaanan dito. Oh. Bumunggo na truck sa bahay. Grabe, nandyan din, di na tinanggal. Di natin pinalita eh. Easy to tell that she's a pro. This girl is getting out of control. The boys on all hear her peaks and jumps as she wiggle with her head. The stars shine, reaching out to the sky. So easy to tell that she's a pro. This girl is getting out of control. Welcome sa Mabitak. 32 kilometers pa yung layo natin papunta dun sa campsite. Napakapatag ng kalsada dito. At kaliwat kanan yung palayan. Ano, kakatanim lang ng palayan dito. Grabe lakas ng hangin. Yung bike ko kapag hinahangin, gumaganon ako. Kaya di tayo makapagpalipad ng drone dito. Kasi baka mamaya mahulog sa palayan. Sayang naman yung drone natin. Mamawalan pa tayo ng shots. Grabe. Nakaka-relax talaga dito sa part na to. Kumbaga, pag-aahon ka ng Mabitak, ano ka muna dito? Pahinga ka muna. Kasi grabe pa naman yung ahon sa Mabitak. Mahaba. Tapos yung lusong mo, dun pa sa Pililya. Meron din, kapag aahon ka ng pagpapunta ka dito, mahaba rin yung aahunin mo. Yung mga dinaan natin kanina, yun. Pero sulit naman, kasi ganda ng view dito. Nakakatuwa. Grabe. Time check. 10:55. Aga pa. Grabe. Walang pagmamadali. Buti na lang maaga ako umalis. Para makapag-chill. Tsaka medyo malapit naman yung ruta natin. Hindi kagaya dun sa main Infanta na 129 km ito. Nasa 77 kilometers lang. Kaya, maaga-aga tayong makakarating. Hindi tayo magaya dun sa Infanta na kung saan-saan na lang pumapasok. You and me, everything that we did was wrong. You and me, maybe we Aray ko, Mambon. Wala pa naman akong dalang raincoat. Ganda ng view dito. Sa kaliwa mo, bundok. are trying to figure this all out for Laguna Lake. myself. All the games that you play, I'm feeling Ihaw. up to the pain. I don't need you already. Nakapamalengke na ako. Medyo bumigat ng konti yung bike natin. Bibili pa ako tubig. Kaya medyo babagal tayo ng konti nito. Ahon pa naman papunta dun sa may Balete. Bali, malapit na lang. 17 kilometers na lang eh. Got me feeling so dumb, stupid in love when you go, just say so. Ganda ng daan dito. Kala mo, pumapasok ka sa isang TV series. Encantadia. Nakarating na nga ako dito sa may paahon papuntang Barangay San Antonio. 5 kilometro nga pala yung ahon dito. Hindi naman mainit pero doble ingat ang ginagawa ko sa pag-ahon dito. Marami kasing dumadaan ang mga sasakyan. Samahan mo pa na may mga ginagawang kalsada at sira-sirang daan. Ganda ng view. Tingnan nyo. Patakot naman tong bato na to. Baka mag-landslide ito. Grabe, napaka relaxing ng daan. Napakapayapa mga kuis. Ano yung jeep? Ay, ahon Yan pala yung dadaanan natin. Ahon yun
Lang kulit oh. Nakaka-relax. Basta sa kaliwa natin yung Laguna Bay. Grabe, ang ganda. Tinan niyo yung puno oh. Tapos napapansin ko sa mga nadaanan ko, maraming putol na kawayan. Ayan oh. Yan ata yung pangunahing produkto nila dito. Sarap dito. Wow. Laki oh. Kita nyo ba yan? Baliti to ah. Baliti tree. Wow! Laking bato oh. Nakakapit sa ano? Baliti. Grabe, nakakatakot naman yan. Uy. May ginagawa. Meron ditong maliit na stream oh. Grabe guys, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking balete. Laki. Ilang years na kaya yan? Siguro kapanahunan pa ng Kastila yan. Grabe, laki oh. Grabe. Wait guys, kaya na pa tayo umaahon at yung gradient 8%, kalahati pa lang tayo guys. Mahaba-habang ahon pa pala to. Grabe, ang taas na natin guys. Bundok yung inaakit natin. Hingal. Hindi ko expect yung ahon dito. Nakala ko maikli lang. Bundok pala. Bundok pala yung inaakit natin guys. Ano to? Sampayan ng bike. Mukhang marami na ata nagbabike dito. At ayun yung Laguna de Bay. Kita nyo? Grabe, ang taas na natin. Ano yung daan pag ganon? Kaya nakakahingal. Ano to? Bayang may discipline exhibition. Ano to? Wala nakalagay kung ano. Anong lugar? Lalawigan ng Laguna. Bayan ng Kalayaan. Grabe ka boy. Sabi, ang ganda ng spot dito. Dala ka lang ng ng lutuan, tapos dito ako magkape kahit walang kapehan dito. Ganda ng spot kung wala lang yung kawayan na yun. Ang ganda tingnan ng Laguna de Bay. Stig ng spot na to. Shoutout sa mga taga dito. Spot to, dala kayo ng portable stove. Tapos kape kayo magtotropa dito. Ganda ng spot na yan. Malayo pa tayo eh. Hindi ko alam, baka doon pa tayo. Wait tayo dyan. Ganda ng spot, man. Ano na rin, lusong na rin sa wakas. Sinigurado bukas yung lulusongin natin dito, yun yung aahunin natin. Ay, sa Friday pala.
dito ah. Lawak. Ganda. Punta na tayo sa Barangay San Antonio. Pagkatapos ng bundok na yan, ito yung bubungan ang ganda dito. Ah, doon sa lake. Magpas pala ako. Buti na lang nag-check ako ng mapa. Magpas tayo dito pala. Buti na lang nag-check ako ng maps, ang layo ko na. Dito pala yung daan. Uy, Pandesal. Dito tayo Pandesal. Magkano yung Pandesal nyo? Magkano? Sige, pabili ako. Ito na sa gilid. Napakagandang view. Mukhang maulan ah. Sarap matulog niyan, boy. Kung saan sana ako napupunta. Tara, let's go. Dito tayo sa Sitio Lanao. Aray ko. Naka-high ka-low gear po. Tigas to rin. Grabe, probinsya dito. Ano ka na ata yun. Poultry farm. Ganda ng palayan dito. So nagpahinga guys. 2 kilometers na lang eh. Nakita pa akong ahon kaya napahinto ako eh no. Pagod ah. Hindi kasi ako nag-ensayo eh. Dito na lang kaya ako mag-camp ay no. Ropa. Ganda dito sa part ng ano, Kaliraya. Sana may kilang yung ahon na yan. Lawak dito. Yun yung lake oh. Off-road pala dito. Ayan oh. Aray ko, yung gulong natin hindi pang off-road. Nako. Aray tayo dito. Okay, ayoko i-sacrifice ulit yung bike. Natuto na ako sa ano? Sa anong tawag doon? Yung nag-camp tayo sa Tarasagolod. Bahala na ako maputikan, wag lang yung bike ko. Kasi ang hirap linisin. Yung gulong kasi natin guys, hindi siya pang off-road eh. Nabinyagan yung sapatos kong bago ah. Guys, nasa gitna ako ng kung ano ba to. Gubat. Ayun guys oh, off-road. Yung gulong natin hindi pang mud, pang road to. Aray ko. Sige, tara, diretso na natin to. Perfect dito pumunta pag summer kasi matutuyo yung mga putik na yan. Pero ngayon kasi, ilang araw na rin kasing nag-uulan kaya nagkaputik dito. Tara, diretso na natin to. Ha? Kaya si Gabriel daw? Ay, Oo, ako yan. Pagkatapos nga ng halos 80 kilometers na padyakan, ay narating na rin natin itong campsite. Nakakatawa nga nung dumating ako dito ay sinalubong agad ako ng nagbabantay ng campsite. Katawid. Siya nga pala, sasakay nga pala tayo ng bangka para mapuntahan ang spot na pagkakampingan natin. Ilang metro lang naman yung layo ng spot mula sa kinakatayuan natin. Tanggalan ko na siguro ng gamit, no? Bago pala tayo tumawid ay papakilala ko muna sa inyo si Gabriel. Siya nga pala yung nagbabantay ng campsite. At sa kanya nga rin pala tayo magsasabi kung meron tayong kailangan sa camp. Ayos. Try ko. Ayun yung campsite nila guys, nandun.
Nakakatuwa nga nung pagkalapag ko sa campsite. Inayahan kasi ako ni Gab na magkape dahil lumalamig na rin ang simoy ng hangin sa camp. Maganda dito kapag tag-araw. Kahapon pa sana. Oh, pero baka bukas siguro, wala na siguro yung ano. Pag araw. May 3 araw ako kasi pagod eh. Diyan, makikita mo dyan. May malaking bundok na. Yung anong bundok? Natakpan lang. Natakpan lang ng ano. Ah, Pag walang ulan, klarong-klaro yung bundok. may probinsya ka ba? Oo, taga Mindanao ako. Kabalo ka, Bisaya? Oo. Sabi ko na eh. Saan ka sa Mindanao? Sa Davao de Oro. Ah, okay. Usamis ako eh. Ang inyuhang kuan, yung mga gipuyan ro na kita. Antipolo. Ulo. Layo ano? Oo nga eh. Nagabike-bike lang ka. May buhaton, may lain. Trip-trip lang ba? Ngayon, vlog-vlog. Kalingawan ra. Oo ba? Oo. Tinangin. Kay atos Manila kay banha man adto. Naumay na ako sa kuan kanang mga motor perting kusugag kuan kanang tingog kanang yung tambutso kada adlaw. Brrr. Ay, gapo rin ako. Nagabike-bike ako. Oo. Bigo ko to, nagbantay ko dito. Campsite din 'yon. Wala ba yung mga sige pag Perting kuan na dede. Kusog pag signal dire no. Napasarap nga pala ang kwentuhan namin ni Gab habang nagkakape. Parehas nga pala kaming taga Mindanao kaya naman ang lingwahe na ginagamit namin dito sa camp ay Bisaya. Namiss ko na rin kasi magsalita ng Bisaya. Taga Davao nga pala siya at taga Osamis naman ako. Marami nga pala siyang naisishare sa akin magagandang spot sa lugar nila sa Davao. Kagaya na lamang netong Talaingod sa Davao del Norte. Picture pa lang ay namangha na ako. Pangarap ko rin kasing maikot itong Mindanao at puntahan ang magagandang spot nila dito. Welcome sa Nature Camp. So, nakita ko yung post nila sa Facebook. 2025 pa to nagbukas. Kasi yun yung mga post doon mga 2025. Ganda ng campsite na to. Tsaka may potential. I-renovate daw nila yung mga nandun. Kasi malawak daw yung nila, lote nila dito. Pag ganun daw yung paikot. In the future, magkakaroon pa dyan ng mga spot. Sa ngayon kasi, dahil bago pa lang, limited pa lang yung mga spot. Pero napakaganda guys kasi wala kayong kasabay dito mag-camp. Baga kayo lang talaga. Syempre, kaya nga tayo nag-camp, 'di ba? Para ma-relax. Kaya nung naghanap ako ng campsite sa Caliraya, ang dami kong nakita eh. Ang daming spot. May mga cabin pa nga yung iba eh. Pero naghanap talaga ako ng yung parang raw, yung datingan. Nakita ko to. Sabi ko, walang review tong campsite na to. Pero sinearch ko sila sa Facebook. Nakita ko may mga nagka-camp na rin dito. Yun, ito yung napili kong campsite. At di ako nagsisi kasi ang ganda guys, promise. Pumunta kayo dito talagang wala kayong maririnig na ingay ng motor. Walang ingay ng mga nagbibideo okay. Yun yung pinaka-ayaw natin yung mga pag nagka-camp tayo, may nagbibideo okay. Yun yung pinaka worst nightmare. Ay matutulog ka na tapos may nagkakantahan pa. Yun yung pinaka-worst sa lahat. Yun yung pinaka-ayaw kong ma-experience. Kaya isa na namang spot yung nakita natin na napakaganda. Dito tayo magluluto sa kubo kasi ang lakas ng hangin. Mag-ihaw tayo ng bangus. Magsasayang na rin tayo. Simple lang naman ang hapunan ko ngayong gabi. Pag-ihaw nga pala tayo ng bangus na binili pa natin sa palengke ng Pait. Sa katunayan nga niyan bangus din pala ang ulam nila Gabriel. Kaya naman sabay-sabay na naming iluluto yung ulam namin ngayong gabi. Paras kami ng ulam ngayon. Ayun Paras bangus. Sarap. Ganda ng uling nila dito. Ang lalaki. Sarap na ito Solid yung bangus natin mga guys. Tignan nyo. Tinutusta ko lang yan. Astig ng lutuan dito, abuhan. Napaka-nostalgic kasi ganyan yung lutuan namin sa probinsya eh. Ito guys, meron nga pala tayo ditong plato. Ito yung plato natin. At na siya,
nagiging flat, tapos ang gaan, tapos nauulma siyang ganyan. Talagay ko na lang dyan sa description kung saan ito mabibili. Di pala ako solong kakain ngayon dahil makakasabay ko sila Gabriel at Buboy kumain. Napakalamig lang ng simoy ng hangin, samano pa ng mga masasayang kwentuhan. Ngayon lang ulit kasi ako naka-experience na kumain ng ganitong setup. Yung feeling na nasa probinsya ka. Sa Manila kasi pag galing akong trabaho ay nagkakarinderya na lang ako dahil wala naman akong nakakasabay kumain sa bahay. Huwag man tayo. Basta taga Mindanao. Lumigo ba na? Hindi, kalaban. Tent natin mga guys. Ayan. Confident tayo mag-video ngayon kasi tayo ay naka DJI Action 5 Pro. Ayan. Setup natin mga kaibigan. Napakaganda ng campsite na to. Napakatahimik. Ayan o, tatahimik ako. Ganyan katahimik dito. Talagang marirelax ka dito sa lugar na to. Grabe. Parang pag pumunta ka dito, parang ikaw lang yung tao eh. May nakaka-relax. Perfect na perfect to sa mga mahilig talaga sa mga camping na yung pure relaxing talaga. Kasi ano eh, kapag nag-camp ka dito, ikaw lang talaga mag-isa magka-camp dito. Ito, meron tayong bagong inflatable bed. Kasi yung isa nating inflatable bed nabutas. Kaya bumili tayo bago. Ayan. Ito na siya guys, yung ating bagong higaan, napaka-comfy. Lagay ko dyan sa description, tapos itong ating lumpia wrap na blanket. Ayan. Hindi tayo lalamigin ngayon. Tsaka grabing hangin ngayon dito. Piling ko magdamag yan eh. Kaya mapapatulog tayo ng masarap nito. Alright. Time check. 8:43. Ako ay matutulog na. At kita-kits bukas kasi mangingisda pa ako bukas. Alright. Sleep well mga amigos. Good morning. Anak ng teteng, ang lamig dito. Uy! Dinala ko na yung ko. Kumot ko. Ang lamig. Guys, hindi ko expect na dito. Ang lamig. Hindi ako nagdala ng jacket. Grabe, ang lakas pa ng hangin. Yun o. Magdamag na hangin yan. Ano yan siya? Anak. Hindi ka makaagwantag way kape. Panigurado, lalamig lang din to agad to kape ko. Klaro. Grabe ang hangin. Hindi na daw kitang hangin. Lamig. Guys, dito na ata yung pinakamalamig na campsite na napuntahan ko. Tingnan nyo, nilabas ko na yung kumot ko kasi wala eh. Ang lamig. Grabe. Hindi ako nagdala ng jacket kasi akala ko hindi malamig. Yung pala, ang lakas ng hangin, men. Kaya pumunta kayo dito, magdala kayo ng jacket, guys. Lamig. Eto na guys, sana makahuli tayo ng isda. Marunong na ako mag-set up. Try natin itong bangus. Natutunaw kaya ito sa tubig. First attempt. Swerte ng isda, bangus yung ulam. Tutunaw ito sa tubig. Ay, hindi ito pwede. Yan yung pain, wate. Bulate. Yan. Try natin kung makakahuli tayo dito. Agi. Bila, imo rin biraw dali. Oo na. Naadi ay. Naali ka mo ngayon. Naadi ay isda diha, no? Nalagi nga. Alright. Mukhang makakahuli na ako ngayon, ha. Saan yung mati ko? Naagyod, naa. First step, dito ata ako makakahuli ng kaunahan kong isda. Wait lang. Wa man mamao. Wa mamao, gakong kuan. Kikao, no? Wait lang. Ito na, pangatlong attempt, makakahuli na to. Baka ito na talaga, makakahuli na talaga ako kasi may kumagat. Diripod. Yung ano, ang hangin noon, Rio?
Ganina, meron yun no? Sayang, di ko nahila. Tara, tara. Tara. Ano to? Ha? Nahin araw. Kagamay! Gamay! Tira no. Ano mo rin. Yata, ay, alam ko tong isda na to. Mura nagpunog. Yatay. Unang huli. Ay, oo nga, no, kakaibang isda to. Dumidikit ba to sa bato? Nana sa bato. Nana sa bato. Guys, unang huli. Ang liit. Grabe oh. Unang huli. Ayan, meron tayong pangalawang huli. Oh. Grabe. Ulam na to. Oh, sa liig. Luuyan ni mo ba, oy? Tignan natin, lamig eh. Sana kayanin. Ang lamig! Wait lang, bahala na. Hindi ko talaga kaya. Wait na hangin to. Bali, may immune naman tayo dyan. Bahala na. Bahala na. Manigas ako. Nasa lawa tayo mga kaibigan. Man, first time kong maligo sa ganito. Yung lamig. Relaxing guys. Napakapayapa. Napakalamig. Ayun camp natin oh. Dapat no. Akasalapit talaga. Ang lamig talaga. Time check. Mag-alas 12 na. At nagpapainit lang ako kasi grabe ang lamig dito. At mukhang maghapon yung ulan. Ay, yung hangin pala. Ang campsite na to is Caliraya Nature Camp. Sabihin ko sa inyo yung price dito. Tayo natin ha. So, based sa sinend nila sa akin nung nag-book ako dito. Located dito sa Sitio Magalulon, Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. So, Waze nyo lang or Google Map, Caliraya Nature Camp. Yun yung pin. Pero may kita nyo naman yan sa Google Map kasi nung nag-navigate ako, nakita ko agad yung ano nila. So, yung entrance is 100 pesos lang kasama na yung tawid. Pag tatawid kasi kayo ng bangka para makapunta dito sa campsite na to. So, kailangan 100 pesos yung entrance, yung tent pitching. Yung kagaya na sa akin, small lang yan. Kaya yung price niyan is nasa 300 lang. Pag malaki naman, nasa 500. Kapag magre-renta naman kayo ng mga kubo, yung price niya is nakadepende pala, may day tour 800. Pag overnight nasa 1.5. Day tour 1.5, pag overnight naman nasa 2.5. Yun yung price niya. Then may mga extra activities din. Mas maganda kung may dala kayong pamingwit. Nakakahuli ng isda dito pero maliliit lang. Libre lang naman yun, wala namang bayad yun. Kung magbabalsa, may 700 yung babayaran. Ayun, D-free. Ayun, meron ding libreng life jacket yon. Tapos pag mag-ride ka dito sa Caliraya, merong 1.5. Ano kayo, sasakay ka ng bangka. Gusto ko sana subukan to kaso walang yung budget natin eh. Then, yun. Raw vibes yung campsite na to. Ayun o. Sa kanila din yan. Pwede ka mag-camp dyan o. Kung gusto mo. Dito sa park na yan. Yan. Kung gusto mo mag-camp dyan, pwede. Kasi sa kanila naman yan lahat dyan. Kung gusto mo ng direct Gino vibes. Yan o. Diyan ka mag-camp. Napakaganda. Hindi ako nagsisi ng piling campsite. Buti na lang dito ako nag-book. Napakaganda o. Ayun o, pwede ka mag-camp dito sa park na yan. Ayun o. Ang malaking potential ng campsite na to. Nakikita ko. Napakagandang spot. Feeling ko in the future marami na magka-camp dito. Ngayon kasi bago pa lang siya. Kaya minsan-minsan lang sigurong may nagka-camp dito. Pero naniniwala ako in the future maraming magka-camp dito. Again guys, hindi ako sponsored dito
Gusto ko lang i-promote kasi ang bait ng staff. Satisfied ako sa campsite. Tsaka nakaka-relax. Siyempre, gusto ko yung mga nanonood sa akin, kung gusto rin lang masubukan dito, pwede lang puntahan. At least nakita nila sa vlog ko. Meron din doon, oh. Grabe. Pwede ka magano dito. May hamak ba? Pwede maghamok dito. Ito, hamok ka dyan, oh. Malawak din. Kahit saan pwede ka mag-camp. Lakas pa ng hangin, guys. Pag pumunta pala kayo dito, magdala kayo ng jacket kasi ako. Sabi ko, hindi naman siguro malamig doon. Pagpunta ko dito, kahapon pa ako nilalamig. Ang daming puno at saka mapuno dito mga kaibigan. Kaya ramdam mo yung nature dito. Kaliraya Nature Camp. Pin nyo lang sa Google Map. Dadali na kayo dito. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa mga sponsors natin. Ayan, kundi dahil sa kanila ay hindi magiging maganda yung ating bike packing. Ayan. Maraming salamat nga pala sa Supreme Bikes PH. Ayan, dahil sa kanila, sinusuportahan tayo sa mga bike packing natin. Sa lahat ng bike packing natin, sila yung sumusuport sa akin. Ayan, para meron tayong pang foods, pang entrance ng campsite. Ayan, pinaplano ko yan. Then, binibigyan tayo ni Supreme Bikes. And then, maraming salamat din sa Vittoria Philippines. Ayan, kundi dahil sa Vittoria Philippines, wala tayong gulong. Wala tayong magandang gulong. Napakagandang gulong ng Vittoria Philippines, mga kaibigan. Ayan, kung gusto nyo, bisita lang din kayo sa Supreme Bikes. Sila yung dealer nun. And then, sa Tropic Adventure. Ayan, ito yung sandals nila, oh. Napakaganda na ito, mga kaibigan. Itong Tropic Adventure. Ayan, pinampapasok ko nga rin ito minsan sa work. Hindi siya madulas at perfect siya sa mga gantong spot. Ayan, laad ka, oh, sample, oh. Confident kang tumapa kahit saan. And then, syempre, maraming salamat din kay Gawang Rapi. And kundi dahil kay Gawang Rapi, hindi nasiset up yung bike natin. Siya kasi nagsiset up, mga kaibigan. Siya rin nag-build niya ng bike ko. And then, bago tayo mag-camp, ay pinapa-set up ko sa kanya, pinapa-repack. Kaya, maraming salamat sa iyo, Rafi Quijano. Yun. I've been chasing clouds around, drifting deeper than I ever
Grabe guys, bitin na. 4:40 na. So malapit na tayong matulog at bumatse. Kasi bukas, sabi ko mga 8:30 ata ako alis. Mga 8 ganun. Ganong time tayo aalis. Pag-ML pa pala ako. So yun guys, medyo bitin. Hindi lang medyo bitin. Grabe kasi yung ano dito, yung kapayapaan. Ibang iba siya. Kasi ang tagal ko na sa Metro Manila eh. Ang ingay, nagbabatuhan, may mga batang nagsisigawan, may mga lasing, may nag-aaway. Dito kasi talagang tahimik, talagang alam mo yung isip mo, kapayapaan lang, walang iba. Talagang ka lang eh, titig ka lang dyan sa lawa, duyan-duyan ka lang, higa ka sa tent mo, maglaro ng ML, kasi may signal dito. Kaya, mamimiss ko tong lugar na to. Bukas, yun na yung babay na. Kasi sa Sabado may pasok ulit ako, mag-edit pa pala ako. Sa mga nagtataka mga guys, no? Ba't ko ba to ginagawa? Ba't ba ako nagbablog? Pwede namang wag na lang. Kaya ako to ginagawa mga guys kasi 26 na ako. Hindi ko naman alam kung hanggang kailan yung life ko eh. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan malakas yung paa ko. Kasi itong buhay natin dito sa mundo hiram lang eh. 'Di ba? Kumbaga enjoyin lang natin. Syempre, habang ini-enjoy natin, dapat kasama natin ang Panginoon, 'di ba? Kasi siya yung nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nag-enjoy lang ako. Kung may sahod man ako, yung may pera man tayo, niipon ko siya, tapos dadagdagan tayo ng mga sponsor natin, tapos magkakampa ko, gagawin ko yung mga gantong bagay kasi, di ba? Na-realize ko kasi ang laki ng Pilipinas eh, ang laki ng mundo, kasi mas gusto ko si bike, gusto kong gumawa ng sarili kong kwento, para pagtanda ko, papanoorin ko yung lahat na to, pati tong video na to. Kaya shout out sa magiging anak ko dyan, shout out sa'yo nak, ito yung papa mo. Date ngayon, January 22, 2026. Shoutout sa'yo, nak. Dito yung papa mo, nagka-camping. So yun, masarap kasi panoorin yung video guys kapag tanda natin, di ba? Yung alam mo yung doon na natin, yung alam mo yung naramdaman mo na yung mga rayuma, kung ano mga sakit sa katawan, pagtanda natin. Magano na lang, manonood na lang tayo ng YouTube. Ayun yung ginagawa ko dati nung 26 years old pa ako. Grabe, ng lakas ko. Binay ko Antipolo to Caliraya. Grabe, binay ko Antipolo to Baguio. Yung mga ganon, talagang siguro, parang si Jackie Chan, di ba? Yung pinanood niya yung mga kasama niya sa shooting noon, naiyak siya. Siguro ganon din siguro yung magiging reaction ko pag napanood ko tong mga pinagagawa ko ngayon. Kaya kayo guys, sa mga nanonood ngayon, gawin nyo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Kahit ano man yan, kahit hindi bike, kahit mag-scooter kayo, kung ano man. Basta mag-record kayo kay mahiya. Kasi may iba kasi, panay ka, my day. Kasi part kasi ng memories yan eh. Yun yung dahilan kung ba't ginawa yung camera, di ba? Gumawa ng mga memories, gumawa ng mga unforgettable moments. Kaya, kung ikaw nanonood ngayon, inanyayahan kitang gawin mo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kasi, gaya ng sabi nila, di ba? Hindi tayo permanent dito sa mundo. Sabi pala ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Naks. Ayun, ang Caliraya Lake ko. Maghapon na. Nagluto na ako ng hapunan mga kaibigan. At ito, nagsaing na rin ako dito. Tapos ang ulam natin is corned beef. Special na corned beef, hindi pure foods, Highland naman. Para maiba. Ito kasi yung pagkain na hindi nasisira eh. Kaya hindi yan mawawala sa meal natin kapag nagba-bike packing tayo. Ito yung hapunan natin, corned beef. Mukhang luto na ata to. Bango. Alright mga kaibigan,
Ako ay uuwi na. Time check 8. Saktong 8. Mamimiss ko tong lugar na to. Grabe, napakatahimik, napakapayapa ng lugar na to. Papaalam na rin tayo dito sa Caliraya Lake. Napakagandang tubig, napakalamig. At isa to sa pinaka magandang campsite na napuntahan ko. Again guys, kung gusto niyo pumunta dito, lalagay ko na lang dyan sa comment section or sa description yung ways or yung link ng mapa papunta dito. Kaya tara, magliligpit na ako mga kaibigan. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Salamat, ingat. Salamat Hey, pre, Lucio. Paalam. You'll be just fine. You'll be just Sometimes we yell when we're sad, and sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad, and some lines we wished we'd never said. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute who you wanna be for a minute. Don't get over your head, Naman dito, ang ganda, everyone else aren't here. Palayan. You could gain from being acting nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You could gain from being acting nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. Touchdown natin, Mabitak. Napakalawak na kalsada. At dito ko na rin tatapusin yung aking video sa ating episode 6, bikepacking sa Caliraya Lake. At syempre, papasalamat muna tayo sa mga sponsors natin ulit. Supreme Bikes PH, Tropic Adventure, Victoria at kay Goang Rapid. Ayan, dahil sa nila naging kompleto yung bikepacking natin. At syempre maraming salamat rin pala sa mga viewers natin dyan, yung patuloy na sumusuporta sa channel natin, sa mga subscriber, yung mga nagsishare, yung mga nagla-like ng video natin. Maraming salamat sa inyo. At syempre maraming salamat din sa mga nagtsatsagang hindi skip yung ads. Yan. Yung mga viewers natin dyan. Yung revenue kasi natin sa YouTube, ipunin lang natin para meron tayong magiging budget sa pangarap kong Manila to Bohol bikepacking.
So, yung bike packing natin Manila to Bohol, hindi siya one shot. Kaya kailangan din natin ng budget talaga pag ginawa natin yon. So, ganito yung plan ko sa ruta na gagawin ko na Manila to Bohol. Halimbawa, pupunta tayo ng Bicol. So, pagdating natin sa Bicol, hindi tayo didiretso ng Bohol. Ikutin muna natin yung ilang lugar sa Bicol. Maghanap tayo ng magagandang spot doon, magagandang tanawin. Mga ganong style ng bike packing. So, kaya medyo magiging matagal yung biyahe na yon. Kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, yung mga nagtsatsagang hindi skip yung ads. Maraming salamat sa inyo. Siyempre maraming salamat din sa lahat. Kaya sa mga sumusuporta sa atin, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. And yun lang. Kita-kits ulit sa susunod kong bike packing mga kaibigan. Di ko alam kung saan. Yung Sambales nga di ko pa nagawa eh. Plan ko sa mahal na araw. Gusto ko kasi may kasama ako ng taga Sambales eh. So, abangan nyo na lang mga kaibigan. At yun lang. Maraming salamat sa panonood. At ako nga pala si Moon. At ito ang kwento ng aking bike packing adventure. Hey!